Kamusta po muli? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Pag-usapan po natin itong isang vlogger na sinasabi nila di umano na mga GCash vlogger o Simada vlogger na tagapagtanggol po ng administrasyon natin ngayon. Pag-usapan po natin. Ito po sinasabi niya muna na sinasabi niya napahiya daw po si Maharlika doon sa in-expose ni Maharlika. Napahiya daw po kasi ang PIDEA naglabas daw po na yung hawak daw po na dokumento ni Maharlika ay peke ayon dito sa vlogger na sinasabing GCash vlogger. Komentuhan po natin. At bago po yon, nagpapasalamat po muli si Kamanong na nakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok. Thank you po. Ito po, umpisa na po natin, pakinggan po natin itong vlogger na sinasabing GCash vlogger. Pakinggan po natin. Kahapon po ay April Fool's Day. Saktong-sakto naman na April 1, naglabas din itong si Maharlika ng mga leak PIDEA report daw. Okay? Na magpapatunay daw na si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa watch list ng PIDEA sa mga gumagamit ng mga illegal substance. Okay? Hindi na ako nag-react kahapon kasi baka naman April Fool's Day. baka naman nagpapatawa lang itong si Maharlika kaya niya ginawa yun. Hinintay ko na lang na lumabas yung buong katotohanan at yun na nga. Ngayong araw po ay naglabas yung PIDEA kung saan po dinebunk po nila yung mga fake operational documents. Okay? Ito po yung kanilang sinasabi. The Philippine Drug Enforcement Agency debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Actually, merong mga ilang mga mainstream media outlets na pinikap ito kahit wala namang ebidensya, 'di ba? Medyo kaduda-duda pero anyway, two pictures of documents were posted online, an authority to operate and a pre-operation report, both dated March 11, 2012. PIDEA ran a check through its Plans and Operations Report Management Information System and found that no such operation was logged on said date. A critical feature of yung kanilang sistema is that one cannot insert or tamper with recorded operations. All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures the system's integrity and negates any doubt on the data the system contains. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents, and fantastic claims at having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. So, very clear ito pong sinasabi ng PIDEA na peke po yung pong mga nilabas na dokumento nitong si Maharlika. Wala ngang control number. Mga katambay. Komentuhan po natin yung sinasabi po ng sinasabi nila na mismo si Attorney Trixie. Sinasabi po mga Isimada, mga GCash vlogger na bulag, mga mag-aral muna raw sa kolehiyo ulit, bumalik sa eskwela dahil kailangan ipag-aralan yung logic. Nawawala na po yung logic. Di ba? Ito po kasi walang logic eh. Ito pong vlogger na ito po dating isko po ito. Panatiko po ni isko to nung panahon po ng kampanyahan. Ngayon po, sa Tulpo naman po. Talagang ano po to, panatiko po ngayon ni Tulpo at ng administrasyon po natin ngayon. Sa 2028, si Senator Tulpo po ang sinusulong nito. Si Instant Justice po ng Pilipinas, si Senator Tulpo. Ngayon po, ito po, komentuhan po natin mga tambay. Yung sinasabi ni Kamanong, logic. Diba? Ginagawa tayong bobo nitong vlogger na ito. Sino po ba Commander-in-Chief sa panahon ngayon? Sige nga. Di ba si Bongbong Marcos, ang ating presidente? Si Bongbong Marcos Jr. Sino po ang Commander-in-Chief ng PIDEA? Mga tambay. Lagyan natin ang logic. Di po ba si Bongbong Marcos ang presidente? Sino ang boss ng PIDEA? Ngayon, di ba si Bongbong Marcos Jr. ang presidente, di ba? Sinong tanga at sinong bobo na PIDEA chief na magsasabi sa panahon ngayon? Logic lang.
Sino ang magsasabing general o PIDEA chief na magsasabi yung boss mo, yung commander-in-chief mo? Legit yung sinasabi ni Maharlika. Totoo po yan, boss, na ikaw addict, ikaw po yung nagpupulburon. Sa tingin nyo po, sasabihin ng PIDEA chief sa kanyang boss, di ba? Na siya yung pinakamakapangyarihan na nilalang ngayon sa ating bansa. Siya ang presidente ng buong Pilipinas. Gano'n na lang siya sipain. Gano'n na lang siya itapon. Di ba? Tanggalan ng pwesto, tanggalan ng pakinabang sa gobyerno. Di ba? Tanggalan ng mga benefits. Di ba? Kahit itong vlogger na ito, maging PIDEA chief, itong vlogger na ito na sinasabing GCash vlogger, di umano. Kahit siya maging PIDEA, hindi rin niya rin sasabihin yun Dahil mapapahamak siya. Ikaw ba naman, sabihin mo doon sa presidente mo na commander-in-chief mo na adik ka? Presidente? Sige nga. Saka yun, naganap yun, 2012, 2012 pa, di po ba? Ang Pangulo nun si Pinoy, di po ba? At yun, according kay Maharlika, di ba, na i-vlog na natin yun po'y hinugot, nahugot po yun at hindi na nakarating kay Pinoy. Ginawa ng paraan yung papel na yun, nung panahon na iba pa ang commander-in-chief o chief ng PIDEA. Di po ba, mga tambay? Kaya, pagka ganitong mga vlogger ang pinaniwalaan natin, na walang logic, gagawin tayo itong mga bobo. Di ba? Hindi tayo bobo. Di ba? Para mapaniwala mo si Kamanong, Mr. GCash vlogger, mapaniwala mo si Kamanong na sasabihin mo fake news. Kasi mismo si Kamanong hindi maniniwala ro sa Chief PIDEA ngayon dahil boss niya yun Yun ang boss niya ngayon. Di ba? At saka kontrolado ng Pangulo natin ngayon ng buong Pilipinas ng 6 na taon. Sino ang babangga dyan? Mapapaniwala mo lang si Kamanong at ang taong bayan at si Attorney Trixie Angeles at marami pa na mapapaniwala mo. Pati si Pangulong Duterte, mapapaniwala mo lang Mr. Vlogger. Kung gagawin niya yung hamon ni dating Pangulong Duterte sa Luneta, magpapadrug test siya ron pero hindi sa ihi, sa dugo at sa buhok. At ang kukuha, hindi mga doktor ng gobyerno, private sector, actual gagawin, actual. Makikita ng buong bansa, buong Pilipino. Di ba? Para mapaniwala mo kami na fake news. Napakatinding bintang sa Pangulo ng Pilipinas, yung droga. Pero nananahimik po ang ating Pangulo. Hindi naman lang niya pinagtatanggol ang sarili niya kung talaga siya malinis, di po ba? Kung malinis ang ating Pangulo na hindi siya gumagamit ng droga, kahit si Kamanong, kinabukasan, sige, lahat ng hamon, dahil mapapahiya lang kayo sa akin. Mapapahiya kayo. Hindi nyo kayang patunayan na ako'y gumagamit ng droga. Di ba? Malilinis agad ang problema at maraming mapapahiya. Mismong si dating Pangulong Duterte, mapapahiya. Di po ba? Dahil hindi nga totoong gumagamit nga. Pero wala. Bingi-bingihan, bulag-bulagan, tahimik ang presidente natin, di ba? Di umano. Di ba? Napakadali po yun. Kung talagang hindi ka gumagamit, why not na magpa-drug test ka sa harap ng sambayan ng Pilipino? Di ba? Ng mismo mga Pilipino, malaman ang katotohanan. Hindi nanggagaling sa vlogger na mga backup, tagapagtanggol, ng Pangulo na sinasabing bayaran, di umano, na tumatanggap ng GCash, mga isimada vloggers, at dadalhin lang tayo sa release statement ng isang PIDEA chief na ang boss niya ay Pangulo. Di po ba? Hindi naman tayo bobo, mga tambay. Hindi tayo bobo para maniwala tayo dito sa vlogger na ito, na dating kay Isko, ngayon kay tumalon kay Tulfo, at ngayon nagsisip-sip sa GCash na sinasabi sa administrasyon, di umano, di po ba? At pinaniniwalaan lahat ng statement ng PIDEA na ang boss presidente. Di ba? Ang gawin mo, Mr. Vlogger, kumbinsihin mo ang ating Pangulo na magpa-drug test, ng blood test ang gagawin, sa hair test. Ganun po, para kami maniwala sa inyo at humanga kami sa inyo, i-push nyo po lahat. Lahat po na nagtatanggol sa kay Pangulong PBBM, ganun po ang gawin nyo po. Mr. President,
para po matapos na. Ang issue po sa inyo, magpa-blood test na po kayo, magpa-drug test na po kayo. Yun ang gawin nyo para hangaan namin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hahangaan natin. Tingnan nyo si Pangulong Duterte, walang tinatago. Kahit anong hamon, ibibigay sa inyo. Yung open the book nga ng Kongreso, hinamon niya eh. Para din presidente ng Pilipinas ang Kamara at ang Senado, di ba? Tahimik din eh. Bulag-bulagan din, walang narinig eh, di ba? Open the book. Iisa ngayon, iisa lang ang nakikita ni Manong, presidente, Senado, Kamara, parehas mga bingi sa hamon, di ba? Bulag sa katotohanan. Ayaw nila ipakita lahat. Ang presidente ng Pilipinas, ayaw ipakita na siya'y malinis, ayaw magpa-drug test, magpa-blood test, magpa-hair test. Ganon din ang Kamara at Senado, ayaw buksan ng libro. Ganyan po ang klase ng bagong Pilipinas di umano ng ating bansa, mga katambay. Napakarami itinatago, napakarami sekreto di umano, puro lihim, di ba? Tapos ngayon, dadaanin mo kami sa ganyang statement, Mr. Vlogger. Tama-tama yung sabi sa'yo. Isa ka ron sa sinabihan ni Atty. Trixie, magbalik ka ng kolehiyo, pag-aralan mo, logic. Logic lang ang kailangan dyan, bata, logic. Hindi mo kami makukuha sa statement na ganyan, you know, para makuha mo kami dyan, you know, yun lang ang solusyon. Lahat ng tao, pag sinabing adik ka, di ba, ano ginagawa? Kahit naman sa pumasok ka ng mag-apply ka ng trabaho, di ba? Hinihinga ng drug test, di ba? Mag-abroad ka, hinihinga ng drug test. Hindi ba pwedeng gawin sa presidente yon na ang presidente natin ikuhanan din ng drug test? Di ba? Dahil ito po napaka-delikadong posisyon. Dahil buong Pilipino, buong bansa po ang dadalin po ng desisyon ito na meron tayong presidente na wag naman sana na isang drug user. Di ba? Paano makapagdidesisyon ng tama sa isang mahigit 100 milyong Pilipino na meron kang issue na droga na hindi mo nang pinapatunayan sa mga Pilipino yung issue sa'yo? Di ba? Mas mainam pa yun, mag-abroad ka. Antimano, ida-drug test ka. Di ba? Kailangan, pero sa pagiging Pangulo, Senador, Congressman, at mga politiko, exempted sa drug test. It's unfair, di ba? Di ba? Yung pumasok ka nga lang janitor, hinga ka pa ng drug test, NBI, di ba? Kung ano-ano pa. Samantalang sa mga mamabatas natin, walang katest-test. Tapos, kung ano lang ang i-release na statement sa atin, nila, paniniwalaan na natin. Ganun po ba? Ganun po ba ngayon ng mga Pilipino na ang mga Pilipino ba ngayon puro bobo na lang na katulad nitong sinasabi nila di umano na GCash vlogger na to? Di ba? Na walang logic. Di ba mga tamay, natatawa lang si Kamanong. Talagang hirap na hirap po. Hirap na hirap nila ipagtanggol at ilabas ang katotohanan. Pilit nilang tinutwist po talaga. Napakadaling solusyonan ang problema ng Pangulo. Drug test lang po. Drug test, blood test, hair test, at marami pang test para masabing yung inyong yung inyong puno na nagbibigay di umano ng GCash maging malinis sa bayan, di ba? Kami mismo hihingi ng pasensya at hahangaan namin ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pag ginawa niya po na nationwide ang pagpapadrug test sa kanya, sa blood, hair, papalakpak po si Kamanong at talagang ibabangon ko po ang karangalan ng mga Marcos pagka ginawa po niya yan, mga tambay. Kahanga-hanga. Lalo kung mapapatunayan siya hindi adik. Bravo, bravo. Di ba? Yan lang po mga tambay. Ang komento ni Kamanong dito sa Isimada at GCash vlogger na wag na po tayong maniniwala sa mga ganyang vlog na talagang walang logic. Di ba? Hindi marunong gumamit ng logic, mga katambay. Muli po, si Kamanong po, nag-iiwan po na mahalin pa rin natin ating bansa, hindi sa droga, hindi sa gyera. Mahalin natin, lalo pag may nakaabang na gustong umapi sa atin, kausapin natin, lalo kung kapitbahay. Kausapin lang natin, mga katambay. At tis-tis lang. At ang droga sa ating bansa, babalik po ulit. At yan po ang pagbabalik niyan,
pasisipain na sila, sisipain sila. Yung pabalik, pasipa naman sa mga darating na panahon. Tis-tis lang po, darating sa kanila yan, masisipa sila ulit. Paalam, bye-bye.